Breaking news mula sa SMNI Integrated News. Breaking news. Inihayag ni Ombudsman Boying Remulla na base sa kanilang reliable intelligence. So reliable intelligence lang po pala to. Matagal nang nangyayari ang talamak na suhulan o ang tinatawag na maleta delivery scheme bago pa man maupo ang administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Remulla, ang isa sa mga larawang nakalakip sa joint affidavit ng 18 ex-Marines ay kuha noong House Speaker pa si Lord Velasco ng 18th Congress. Tahasang sinabi ng Ombudsman na ang isang insidente ay naganap noong Duterte time. Sa dinami-dami po ng insidente, isa lang po yung nakita niya sa panahon ng Duterte at yun na po yung kanyang preneskon. Alam niyo po, lumang tugtugin na po yan, Ombudsman Boying Remulla, lumang tugtugin na po yan na pag may mga issue, ibibintang po ninyo sa mga Duterte. Ito po ang kalagayan noon ng mga Duterte. Nakabantay po sa mga Duterte ang lahat ng media. Nakabantay po ang mga dilawan, lahat po ng kakamping, bantay po yan. Lahat, lalo na po yung media. Kaya nga po kada merong tumutumba na dulot po ng sa droga. Talagang ang laking issue po niyan eh. Nung panahon po ni Duterte, wala pong issue ng korupsyon, lalo na po sa flood control project. Alam niyo po ba yung bantay ng media kung ano ibig sabihin? Nakakatugon na nga si Tatay Digong eh. Nung panahon ng pandemic, natutugunan na nga ni Tatay Digong. May atake pa rin yung media. Lahat ng kilos ni Tatay Digong, nakabantay po yung media. Sino po ba nagsabi na walang korupsyon nung panahon ni Tatay Digong? Ang sinasabi po natin, pinakamalala ang korupsyon ngayon. Wala pong napabalita na ganyang kalaking korupsyon. Ang pinakamalaki ng korupsyon na napabalita nung panahon ni Tatay Digong, yung sa DOT, sa Department of Tourism, na pinamumunuan ng kapatid nitong mga tulpo. Yun na po yun. Tanggal kaagad yung tulpo. Yung kapatid dito mga nila Rapi Tulpo, Montulpo, etc. Tanggal po agad. Dahil may issue po ng korupsyon dun sa tourism. Na involved po to si Bitag. Wala, nakabantay po kay Tatay Digong ang lahat. At saka yan nga pala yung Parmali. Oh. Pero yun nyo po yung Parmali. Inimbestigahan po nila Gordon ng ilang buwan, 7 buwan. Tapos sasabihin nyo na may mali-maleta rin na delivery nun. Hindi nyo po na ililigtas, Ombudsman, yung mga katiwalian ngayon dahil sa pagsasabi nyo na meron ding maleta delivery nung panahon ni Tatay Digong. O, di kung meron man, di usigin din. Sabi nyo nga, isa lang eh. Kumpara naman, ilang beses daw ba nag-deliver yung mga yan? Ikumpara nyo. So, ibig sabihin, kung meron pong naganap na isa na delivery ng maleta, kahit wala pa kami naririnig, reliable source nyo pa lang, meron kayong narinig na isang insidente na meron maleta delivery sa source nyo, wala pang tao, di ilabas nyo rin. At maparusahan din kung sino man yung nabigyan at nagbigay ng maleta noon. Kaya lang, pinatunayan nyo lang, Ombudsman Remulla, ano ang pinatunayan nyo? Pinatunayan nyo lang na totoo tong delivery ng mga maleta. Hindi nyo na po kinwestiyon eh. Inaamin nyo na meron. Ang sinasabi nyo lang, ulitin ko ang sinabi lang ni Boying Remulla, according sa kanyang reliable source, reliable intelligence, matagal na nangyayari ang talamak na suhulan. So matagal na pala nangyayari. So hindi mo na dinideny ngayon na may maleta delivery scheme
Ang sinasabi mo matagal na, bago pa si Marcos. Pero tahasang sinabi niya na may isang insidente. Isa lang. So, ibig sabihin, kung may naganap na isang insidente nung panahon ni Tatay Digong, absuelto na ngayon ng lahat. Po, pati yung kaisa-isang insidente nung panahon ni Tatay Digong, kasuhan nyo rin. Kasuhan nyo tong milyong insidente ngayon. Libo-libong insidente. Isama nyo na yung kaisa-isang insidente nung panahon ni Tatay Digong. Eto nga po, hinahamon namin kayo hanggang ngayon. Alam nyo po ba kung gaano ka-anti-Duterte ang media natin? Ang hamon lang po namin, asan yung mga ghost project nung panahon ni Tatay Digong? Imposibleng hindi nyo makita yan. Kung meron. Media pa lang talagang very willing na silang umikot sa buong Pilipinas maituro lang Di ba? Sila Mayor Magalong nga, nagpunta pa sa Davao, umakyat pa ng bundok para maghanap lang ng gagamba Wala talagang makita, ombudsman Oh. Imposible po. Yung mga katiwalian ngayon, ayan, harap-harapan, hindi mo na maitanggi. Ang sinasabi mo na lang ngayon, mayroon na rin nung panahon ni Digong. Isa lang. Isa lang. Ikukumpara mo ngayon, ilang beses daw sila nagde-deliver? 3 beses sa loob ng 1 linggo sa isang bahay. Pinanggit ba nila kay Martin Romualdez? 3 beses sa 1 linggo sa isang tao nagde-deliver ng pera. I-absuelto natin yung mga yan dahil meron ding kaisa-isang insidente nung panahon ni Digong. Idamay nyo na yung panahon ni Digong. Pati yung binigyan ng maleta nun. Idemanda nyo rin. Okay lang naman sa amin. Hindi naman, sino po ba nagsabi perpekto nung panahon ni Tatay Digong? Kahit nga yung war on drugs, hindi rin perpekto yan Oh. Pero marami po nasihan, marami po natuwa. Isa lang po hamon namin. Ayan ang mga bayarang media. Maghanap lang po kayo ng mga ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Wala pa rin kayo makita, di ba? Wala pa rin po kayo maipakita hanggang ngayon kasi wala talaga. Yan ang problema Ghost project, palpak na proyekto, pumaha ngayon. Panahon ni BBM. Tapos bibintangan nyo na naman si Digong dahil may isang deliver ng maleta. O demanda nyo, trabaho nyo yan Bilang ombudsman, trabaho mo yan. Yung kaisa-isang gumawa ng katiwalian nung panahon ni Tatay Digong, idemanda mo. Ipakulong mo. Pero wag mong kakalimutan tong maraming beses na nagnakaw. Wag niyong kakalimutan yung normal na nagnakaw, yung nagnakaw ng bilyon-bilyon. Yan yung punto namin, Poying. Hindi nakakalusot si BBM, lalo mo pang dinidiin. Lalo mo lang pinatutunayan na tama yung sinasabi ng mga 18 ex-Marines.